Pera natin, Pera therefore. natin. And every year, they are earning more than how much? Siguro hindi bababa, tatlo ngayon nandyan sa kanila, hindi bababa yan sa mga 1 billion na pondo makukuha nila sa Wow. gobyerno every year. So question, Eric. Pinag-uusapan natin yung bundok, yung NPA, yung ganyan-ganyan, 'di ba? Ano yung relevance ng NUPL doon? Ano yung saan siya pumapasok? Kasi ang Okay. NUPL, mga kababayan, ay prente ng CPP, NPA, NDF. Tama ba, Neri? 'Di ba? Oh, Saka ikaw, oh, Neri, operatiba ka ng CPP, okay? oh, Pwede. we confirm that. Operatiba talaga yan kasi nagmi-meeting nga kami niyan eh. As Communist Party. Oo, Talaga, paano niya Eric. i-deny? So ang NUPL, tama si Ma'am Lorraine mga kababayan, hindi po siya nagre-red tag. Actually, dapat silang i-red tag dahil red talaga sila. Yan ang ibig sabihin ng red tagging eh. Red tagging is correct when it is pertaining to correct identification. Ang red tagging magiging unfair kung hindi po siya tugma. Dapat alam natin yan. Pero that term became parang notorious, binigyan ng masamang meaning. Kasi pag si Ma'am Lorraine ay environmentalist, ang gagawin ko kay Ma'am Lorraine, i-green tag ko siya. Kasi nga, environmentalist siya. Pero kung si Ma'am Lorraine, doktor pero komunista, i-red tag ko talaga siya. Ikaw, Lorraine Badoy, member ka ng CPP, NPA, NDF, official ka ng AHW, ng Yeah. Alliance of Health Workers, front ng organization yan, ng CPP, therefore dapat i-identify ka. And that is not a crime. There is no crime about that. Naging Well, they're masama lang saying, ang red tagging dahil ginamit nila as, sabi ni Ma'am Lorraine, depensa nila para kunwari, inosente sila. Antayin mo lang Colmenares, kayo, Cristina Conte, at ang mga urban recruiters, infiltrators, operators nyo, may araw din kayo sa mamamayan. At aabutin kayo ng batas. Kahit nagkukunwari pa rin kayo at nanloloko by pretending to be simply as urban operatives lang kayo at hindi kayo konektado sa CPP, NPA, NDF. Alam mm, ng taong bayan kung ano kayo at anong mga krimen ninyo. is because if I try to imagine kung ako'y college kid and a CPP went to me now, baka ma-recruit niya ako dahil sa galit ko sa gobyerno. 'Di Which ba? they're doing right now. Yeah. They're recalibrated now. Yeah, they're recalibrating again now. Uh, Except that now, except that now, naririnig nakikita nila sa social media, tinatawag silang kain suka. 'Di ba? Yun. Oh, Mahalaga yun. yan. Mahalaga Yan. yan, Ma'am Lorraine. Tapos Ah, may mga, Eric, tapos may mga litrato sila kasama si Martin Romualdez, si of Bongbong course. Marcos, o 'di ba? Oo. O, paano Mm-mm. yun, right? Correct. Kasi ma'am, na kung hindi nila naging nagagap, they were not able to grasp yung dynamics kasi dyan, ma'am, na na-miss nila. Sasabihin ko na lang, itong na-miss nila eh. Whether they like it or not, Mm. the state power, when Marcos became president, no longer belongs to the Duterte. So kung ang target nila Yan. is pabagsakin ng gobyerno, the principal question there is, who exercises and control power of the state? The Duterte or the Marcos? Diyan nagkamali sila. Kasi hindi nila kayang mag-get over ang pagkadurog nila sa kay Pangulong Duterte that even if Rodrigo Duterte is no longer in power, ang Yeah. tingin nila, ang They principal missed it. problem, si Duterte pa rin. Yeah, they missed it. They They missed missed it. it. Yeah. Error yon. Mm. Pero kaya nahulog sila sa oportunista. Naging oportunista sila. Pero from the very start kasi, mga kababayan, Ma'am Lorraine, hindi naman talaga interes ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipinong bit-bit nila. Yeah. It's more of their pride, yung pera, pundo. It's no longer about ideology. Question, Eric. You're saying it's Pondo Pera, di ba? But the older cadres are saying, I don't know who was that again, I forget, who's saying na dati hindi tumatanggap yan, yung mga first time sila sa Kongreso, di ba? Si Tapos ngayon, Kapiter, si Kapiter, yeah. si Tapos bigla na Caramon, lang ngayon tumatanggap, di ba? So, ibig sabihin, and si Bebot Bello, he even correct, said Bebek na Bello. hindi ganyan ang mga CPP na Oo. kilala ko. So, nag-mutate siya, di ba? Hmm. Talagang ano na siya, nag-transform siya in a bad way, di ba? Ano So, siya, ma'am, naging degenerated na, oh, yun pala, nabulok. that's the word I was looking for, nag-degenerate siya, di ba? Nabulok siya talaga. Nabulok, my God. Kasi Kasi, if you are not building your mm, organization on the real interest of the people,
Yeah. Talagang mabubulok ka. Kaya ako Alam na mo, ko, ma'am, kung yeah, patawangin mo ko sa kritik ko, they miss yeah, the political line. The yeah, political line should be focusing on Marcos. yeah. And the one that controls the state. Kaya dito ko sa taong bayan, kung taong bayan ang bit-bit mo, hayaan mo na yan si Duterte, saka na natin singilin yan. Dito tayo kay Marcos. But Dapat, they miss it. Why? Dahil takot na takot sila. Na kapag binira nila si Marcos, mm, napakataas ng possibility that another Duterte will rule yeah, and become another problem for them. Doon yeah, sila but, natakot, yeah, but ano, pero mali pa rin. pero para 'di ba, para yung sinabi mo, no, ang bumubuhay sa isang gobyerno, sa mga institusyon ng gobyerno ay ang tao, yung Dapat. spirit ng tao, and you take the support of the people away, that institution petrifies, 'di ba? And it Mm, degenerates, 'di ba? Kaya ito naman nangyari sa Kongreso. 'Di ba? Para na siyang dog correct. poop ngayon, right? Because it is the spirit of the people that keeps an institution relevant, vibrant, 'di ba? Yun and they missed it. So I in other agree. words, hindi sila nakinig sa tinuturo nila. 'Di ba yan ang tinuturo nila sa inyo? That is the Oo. people, the people, the people. Yung pala damani, damani, damani na pala sila, no? Mas So line yan, ma'am, eh. different. Yeah. Sa kanta So na lang nila yan ginagamit, pero sa totoong practice, wala na, eh. Yung, ang masa lamang, yeah, ang tagapagligtas. So, wala na yeah, yon. yeah, Pangkanta na lang nila yon. yeah. Kaya tama itong aming ginagawa ngayon ni Ma'am Lorraine. Kailangan balikan yung mga aral at tagumpay ng NTF-ELCAC sa panahon po ni Pangulong Duterte, kasi pag hindi namin ito gagawin na ibubulgar namin ang NUPL, ibubulgar namin ang mga ginagawa ngayon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pati nangyari kay Pangulong Duterte. Mm, Ngayon ko nga lang narinig kay Donald Trump, sabi niya, itong mga Democrats sa Amerika at mm. itong mga kaalyado nila dyan sa ICC, naging infiltrated and influenced sila ng communist ideology na dapat Yeah. durugin sila. Oo, yeah, That yeah. was the straightforward na Yeah. agree ako doon. Sabi ko, So matalino ito si Donald Trump magbasa ng kalagayan ng mundo. Sabi ko, yun talaga. yeah, and then you know what? You know what? I found a way to send a letter to Secretary Marco Rubio to Marco say, Rubio. yeah, I give him some documents about the CPP na sa loob ng Wow. ICC, ang mga walang yang yan, 'di ba? But Sana makabisita tayo doon, ano? Kung Eric, matino teka sa muna, ng 5 gobyerno, seconds. no? So, 5 seconds, balik-balik sa CPP. So ibig sabihin, na-miss ng CPP yung, ano, di ba, yung opportunity nila maging relevant at maging mahal sila ng tao, 'di ba? Pero Kasi ngayon, favorable sa atin yun. ano Favorable 'yun? sa taong bayan yun. Favorable sa taong bayan yun. Dahil nakita ng taong bayan ngayon na ang Yeah. CPP and Yeah. KNDF ay bulok. Yeah, For yeah, correct, sale, correct, hindi correct. talaga ito totoong revolutionary. Hindi Nakita yung talaga ito totoong totoo. kulay, Yan. yung totoong kulay Oo. nila, 'di ba? Kasi Totoong ngayon, kulay nila. so parang yung na-miss nila yung opportunity nila kasi mali yung basa nila kay Marcos, 'di ba? Una, takot Correct. sila. Hindi nila akalain, no, malamang sino ba nagkaakala, no, na magkakaroon ng -27 na president? Napaka-unpopular, 'di ba? I mean, hindi lang, it's not just unpopular. That's not the only word that you can use when it's -7. He's Yeah. hated. He's vilified, 'di ba? So so mali. In other words, they put their bet on a losing bet talaga. Nagkamali sila talaga. Pero kasi sabi mo, yun kasi talaga yung kanilang totoong kulay, no? Hindi talaga sila para sa Opportunista. taong bayan. Nag-degenerate na ang CPP na kung dati, I don't know, totoo ba yun na dati for the people siya? Meron ganon. Sa unang bahagi ng pagbubuo nito, ma'am, kahit kami na ma-recruit kami, Ma'am Lorraine, talagang Yeah. naniwala kami sa ideolohiya, sa mass line, lahat. Pero nung nandun na kami, nakita namin, naku, hindi. Bakit? Bakit, Ano to? Eric? Ano nakita mo? Yung corruption, Sa yung loob abuso mismo. ng CPP, yung abuso, yung politikang marumi. No, kapag kahit gumawa ka ng mali, basta mataas na posisyon at malapit ka sa mga Ah, pamunuan, pwede kang makalusot. The way ni-reveal namin dito na yeah. ah, hindi totoo yung binabanggit na iprotektahan mong taong bayan, wag mong pagnakawan ang sibilyan at masa. Hindi ganoon eh. Pinapatay nila So, mga katutubo. yeah. Minamasaker nila ang mga katutubo. Paano maging
pro-people ito. Dahil lamang ang mga army ay kaibigan ng mga komunidad na katutubo sa Mindanao, minamasaker nila mga leaders, pinapatay nila. So hindi na to tama, sabi ko. Tsaka Tap- Eric, yung mga Mm, kwento ng mga kaibigan nating katutubo, 'di ba? Meron silang maliit na sari-sari store, sila Chari nagkukuwento to yes. sa akin. Tapos kahit yung itlog na lang na binebenta Kunin nila, nila yan. kukunin pa. Nagugutom na yung mga katutubo, 'di ba? So, yun yung mga Correct. nakita mo, Tapos Eric. Yun yung, pipigilan nila pag pumasok ang mga proyekto ng kalsada, yeah, mga yeah, patubig, mga pailaw, binubumba nila. Sabi ko hindi na to tama. yeah. Pag may electrification, susunugin nila ang mga gumagawa ng mga poste, ng mga kalsada, sinusunog ang mga equipment. Hindi na to tama, sabi ko. And So nung then, yung radicalization sa schools. Yung yeah, namumuno na sa Netherlands, yeah, libreng-libre sa yeah, very comfortable sila sa sitwasyon. Samantalang kami nandito sa Pilipinas. yeah. Wala na to. Libro na lang to, sabi ko, yung Na mga ibig mo prinsipyo na to. sabihin, nung andun ka noon, natanong mo yan? Natanong mo, bakit ako nandito tapos ito nasa si Sa Joma sa sarili ko lang, kasi pag tinanong ko yan noon, baka pinatay ako kagad. So, natanong mo yun sa sarili mo. Sa So, sarili ibig ko lang. sabihin, so, Oo. ibig sabihin, Eric, angat ang IQ mo sa kanila. Ng mga Dahil bumalik. actually, yun yung tanong namin eh. Ba't kayo naniniwala dyan? Nandun sa, nagpa-party sa ano? Sa Oo. Netherlands. Oh, may maraming Diba? chicks pa nga eh, di ba? Tapos kayo, ganyan. So, ikaw lang ang nagtanong, pero Tapos hindi niya pinapadala tinatanong. ng mahigit 1 million a month mula sa Pilipinas. Sa Hmm. isang kaso sa terrorism financing nanggagaling pa sa Pilipinas. Pinapadala kay Joma at kay sa asawa niya. More than 1 million pesos. Galing dito. Habang naghihirap ang mga NPA at kami na mga organizer at mga kadre. Halos hindi namin mapagamot ang aming mga anak pag nagkakasakit. Si Joma na nagpapasasa sa Netherlands, na bidang-bida at parang Diyos kung tratuhin ni Teddy Casino, nila Carol Araulio, 1 million a month ang ipinapadala mahigit So, sa so, kanila. so Eric, Galing sa Pilipinas. bakit ganun yung adoration nila Carol Aurelio, nila Teddy Casino? Are they benefiting from it also? Now? Sa ganyan. Kay Dahil Joma bilib Season, na why do bilib they sila. Akala nila worship si him? Joma Season, ideolog. Yun. Sa tingin nila, Ideologue, ah. theoretician. Ulul. Ulul. Si Talaga. Mao So, ibig, Zedong, he lived the revolution and he fought along the revolution that he founded or he joined in China. Hindi siya yeah, nagtago. yeah, Namatay siya yeah. hanggang nagtagumpay sila talaga. Even sila Lenin bumalik sa Russia para magkaroon ng Bolshevik Revolution. Mm, At even sila Fidel Castro. mm, Si Joma yeah, duwag yun eh. Sila yeah. Carol Aronio Tede kasi yung mga duwag yan eh. Matapang Or, lang yan dito sa urban eh. or gusto nila i-maintain yung status quo. Kasi after ni Joma, sila naman. Di ba? Ah, Right? nakikinabang Which sila. is what they're doing now. Di ba? Yeah, Nakikinabang that's sila right. na. Oo, Right? nakikinabang sila. So why you mean to say, Eric, kapag ka tinanggal yung mga recruitment ng mga anak natin, ano mangyayari kay na Carol at saka kay na Wala na. Teddy? They will become irrelevant. Why? Because wala na rin silang purpose. Ang organization will die the natural death. Bakit Without hindi na lang sila cadre, sa ano diyan na lang sila sa kongreso. Diyan na lang sila dyan na lang sila humuhukot ng maingay, di ba? pera. Yeah. Kasi they make it appear now na ang kanilang posisyon sa loob ng kongreso ay advocacy. Hindi. Money making po yan, mga kababayan. The biggest source right now is no longer Smart and Globe. No longer Ceres Liner. Dati yan ang ini-extort nila, Ceres Liner, yung Balyacar Transit, mga bus line, mga Globe, Smart Telecommunication. Ngayon, ang pera Yes. ng CPP and PNDF galing mismo sa gobyerno na. Pera natin, therefore. Pera natin. And every year, they are earning more than how much? Siguro hindi bababa, 3 ngayon nandyan sa kanila, hindi bababa yan sa mga 1 billion na pondo makukuha nila sa gobyerno. Wow. Every Ay, year. so question, Eric. Pinag-uusapan natin yung bundok, yung NPA, yung ganyan-ganyan, di ba? Ano yung relevance ng NUPL doon? Ano yung, saan siya pumapasok? Kasi ang Okay. NUPL, mga kababayan, ay prente ng CPP, NPA, NDF. Tama ba, Neri? Di ba? Oh, Naka ikaw, oh, Neri, operatiba ka ng CPP, okay? oh, we confirm that. Operatiba talaga yan kasi nagmi-meeting nga kami yan eh. As Communist Party. Oo, Talaga, paano niya Eric. i-deny yan? So, ang NUPL, tama si Ma'am Lorraine, mga kababayan, hindi po siya nagre-red tag. Actually, dapat silang i-red tag dahil red talaga sila. Yan ang ibig sabihin ng red tagging eh. Red tagging is correct when it is
pertaining to correct identification. Ang red tagging magiging unfair kung hindi po siya tugma. Dapat alam natin yan. Pero that term became parang notorious, binigyan ng masamang meaning. Kasi pag si Ma'am Lorraine ay environmentalist, ang gagawin ko kay Ma'am Lorraine, i-green tag ko siya. Kasi nga, environmentalist siya. Pero kung si Ma'am Lorraine, doktor pero komunista, i-red tag ko talaga siya. Ikaw, Lorraine Badoy, member ka ng CPP-NPA-NDF, official ka ng AHW, ng Alliance of Health Workers, front ng organization yan, ng CPP, therefore dapat i-identify ka. And that is not a crime. There is no crime about that. Naging Well, they're masama lang saying, ang red tagging dahil ginamit nila as, sabi ni Ma'am Lorraine, depensa nila para kunwari, inosente sila. they're saying, Eric, no, that when we identify them, no, when we identify Sara Elago as a recruiter of the CPP-NPA NDF, they say that we endanger the life of Sara Elago. May I just say that if we don't identify them, it is the lives of our children that she has endangered. Because Exactly. she is the top recruiter, Sara Elago of Gabriela Party List. Okay? Correct What's yan. mahalaga, mga college kids na nakikinig ngayon, na yung mga anak natin sa high school na tina-target na din ngayon, makinig kayo kapag tinatanggalan namin ng maskara at binubuko namin ito sina Sara Elago, Tonchi Tino ng ACT, Reneco ng Kabataan. No, pag sinasabi namin 'yan kasi ang buhay ninyo ay nanganganib. Kayo True. ang naka-target, 'di ba, Eric? Correct. At ito po ay hindi gawa-gawang kwento. Mm. Kaya si Ma'am Lorraine, nagagalit yan ng ganon kasi nakakausap niya ang mga nanay Yeah. na ang mga anak nila biniktima ng mga organisasyon nila Tonchi Tinio ng AK, nila Sara Ilago ng Siyay Kabataan Party pa, nila Tere Ridon ng Siyay Kabataan Party pa, nila Teddy Casino sa bayan pa sila. Mga kababayan, nagagalit sila, na binubulgar sila, pero hindi sila nagagalit doon sa mga nanay at mga magulang na namatayan ng mga anak na pinagre-recruit ang organisasyon na pinamumunuan nila. How is that so? Si Ma'am Lorraine, ilang nanay ang umiiyak sa kanya? Sila Mrs. Meribeles, si Ma'am Espina, si Isa Lucena. Marami po, libo po ang mga magulang na ito. At hindi ito gawa-gawang kwento na parang inisip lang namin tapos nag-drawing kami ng kwento. No! The pattern is the same. The modus operandi are the same. At lahat ng ito, ang mga anak nila, kung hindi man namatay, nakakulong, baldado, hindi nakapagtapos. Nasira ang buhay nila. And yan ay mga buhay na kwento. And that is the reason nga bakit namin tuloy-tuloy pa rin kami sa pagbubulgar nito. Sapagkat nanunumbalik muli ang lakas ng loob nila ng CPP, NPA, NDF na mang-recruit at mag-infiltrate at mangialam sa buhay ng ating mga mamamayan sa urban operations nila. Kasi hindi na sila tinitira at nilalatigo ng legal offensive, law enforcement, and counter-information na operation ng gobyerno. Pinabayaan sila ni Marcos sa urban operations nila. Yan ang nakakabahala. Tsaka kaya nga Eric, yung tanong ko sa iyo, saan pumapasok dito ang NUPL? Okay. Ano ang role nila at saka yung ugmo niya? Sa tanong ni Ma'am Lorraine, ang NUPL po ay CPP, NPA, NDF ang nagtayo niyan. Ang nagbuo niyan, mga kadre ng CPP, NPA, NDF na mga abogado din sila. Paano mo alam Pero yan, member Eric? sila ng Communist Party. Paano mo alam yan, Eric? Kasi bahagi po kami sa paggagawa ng mga desisyon na yan, ipinatupad din po namin yan sa area kung saan kami kumikilos. Nationwide yan eh. Halimbawa, nang binuo po ang NUPL, ang purpose talaga niyan, magkaroon ng mga abogado na marirecruit o yung mga abogado na Communist Party, matipon sila. At magkaroon ng legal defense system para ang mga kaso at mga pag-file ng kaso may gumagalaw. No, kagaya ng binanggit ko noong nag-interviews, nang tinanong ako ni Ma'am Lorraine, noong 1970s, 1980s, 1990s, mayroon silang free legal assistance group yung FLAG. Ngayon nabitawan na nila ito. So they want to go back to that initiative. At ang NUPL ay inisyatiba, proyekto ng CPP, NPA, NDF.
At alam ko yan dahil nanggaling ako mismo sa loob ng CPP, NPA, NDF. The way na nakita namin, ops, mukhang sila Eta Rosales at itong sanlakas na mga rejectionist group na umalis sa CPP, NPA, NDF at sinipa ng CPP, NPA, NDF na una sa Kongres. Sila na ngayon na nakakakuha ng pondo, nakakapagbida pa sila sa loob ng Kongreso, itong Sanlakas at Akbayan. Magbuo nga kami ng bayan muna. Kami rin ang bumuo niyan. Dahil hindi lamang inggitero ang CPP, NPA, NDF, oportunista din, pwede pala gamitin din natin ang gobyerno through the Congress. Dahil nauna dyan, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ang grupo ng tinatawag na rejectionist, yung mga tumiwalag at itiniwalag. Grupo nila Popoy Lagman, nila Rizal Tiberos, hindi man yan CPP, NPA, NDF, grupo nila Eta Rosales. Akbayan tsaka Sanlakas ang unang mga party list dyan. Tapos BMP, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Partido ng Manggagawa. Nang makita ito ng CPP, NPA, NDF, nagpalabas ng direktiba sila Joma Sison at Central Committee, magbuo kayo ng party list. Bayan muna. Yan ang isa muna, ma'am, no? Tapos naging tatlo. Buuin na rin ninyong anak pawis. Maganda para kasi tatlo na kukuha natin. Ibuo nyo na rin ng Gabriela. Same sa tanong ni Ma'am Lorraine, ang inyo PL, ba kailangan pala may mga abogado tayong ma-recruit? Magbuo tayo ng NUPL. Yan ay desisyon ng Central Committee, Ma'am Lorraine. So therefore, the NUPL, hindi alam ng maraming abogado at mga nire-recruit nila kasi hindi nila sinasabi, kaya namin binubulgar that the NUPL is established, run, administered, controlled, and the project of the CPP, NPA, and decided by the Central Committee. And you know Yun ang what, katotohanan dyan. as a daughter of someone who was a lawyer, a justice, no, a congressman, etc. Grabe yung pambababoy na ginagawa ng NUPL sa propesyon ng law, no? Katulad ng Correct. pambababoy ng Alliance of Health Workers sa propesyon ko. 'Di ba? Correct. Katulad ng ginagawa ng Alliance of Concerned Teachers, yung pambababoy niya sa propesyon ng mga guro, 'di ba? Correct. Pag tuwing ano yung ginalaw nila, binababoy nila. Yung mga anak natin na nasa kolehiyo, na pinalaki natin ng maayos, pag nahawakan na yan ng CPP, mga bastos, mga sinungaling, Mhm. nagiging bobo pa, binabansot yung pag-iisip kasi radicalized eh. So hindi ka Mhm. wala na yung critical at independent thought mo. Not sa lahat ng nahahawakan ng CPP nasisira. So but Eric, ano yung paano makikita yung galaw ng NUPL sa loob ng legal profession? Kunyari ako ay isang abogado. Mhm. Paano makikita na mukhang CPP yata ito? So kung ikaw ay nilapitan, for example, Yeah, in-invite ka nire-recruit mag-join sa ako. NUPL. Mm. Kasi pero abogado ka, hindi mo alam na ang NUPL, halimbawa hindi mo ako napakinggan, hindi mo Yeah, napakinggan ang program na to, yeah, so you are well-meaning. So ang approach yeah. namin sa iyo ng NUPL ay kung CPP recruiter yun, mama, ay kagaya nila Conte, yan, mga CPP Colmenares, kadrian, Conti, Zarate. yan. Sasabihin nila, uy, Attorney Lorraine, maganda pag ang advocacy mo, kahit abogado ka, nakapokus ka rin sa pagtulong sa human rights issue, tsaka sa mga public interest issue ng tao. Yung mga urban poor, wala silang abogado, baka gusto mo mag-volunteer sa mga pleadings, subukan mo lang. Doon ka nila titirahin sa pagiging interesado mo na tumulong bilang abogado sa tao. Ganun din sa doktor. Doon ka mag-medical mission pero area nila yun. Tapos mula doon, sa tanong ni Ma'am Lorraine, paano mo ma-identify kung sila na ito? Sakaling hindi mo alam ng inyo PL pala, ay recruiter ang Ano yung kanyang red mga leaders. flags? Ano yung Mm. mga red flags? Number one, dadalhin ka na nila sa mga organisasyon na ayaw nilang nire-red tag sila pero pula ang bandila nila. Rally. Pasasamahin ka na sa rally, imbitahin ka na sa mga forum, at doon mo na makikita na critical na siya sa gobyerno. Hindi na legal issue ang pinag-uusapan nyo. Ang pinag-uusapan na ninyo, national issues na. At Pero Eric, critical to the government programs. critical tayo sa government. I mean, it's just natural. It's a good thing to be critical of this government. Yes. So, how do you Doon do siya that? magsisimula. Ah, I Mula see. doon, palalalimin niya yon.
Yeah. At ang padadalhin ka na niya sa class contradiction, sa class struggle, sa problema ng sistema ng lipunan, hanggang sa maging interesado ka na napag-aralan mo na kung ano ang mga conflict of struggle sa lipunan. Doon na sila mag-introduce. Mula sa pagiging critical sa issues. Ano ba yung kinikwento na yan, Eric? Ano ba yung struggles of whatever, whatever? Ano yan? Halimbawa, bakit mahirap ang mga Pilipino? Hmm. Bakit ang mga politiko, sa totoo lang sa Pilipinas, sila ay mga bureaucrat capitalist. Sila ay Tinuod man. kasabwat ng oligarkiya. Oh, so totoo yun. Tinuod man. Oo. Oo, tinuod siya. Tapos Yeah. dadalhin nila sa issue ng class struggle. Na kung walang pagbangon ang mga mahihirap na tao, ng mga masa, ng manggagawa at mga magsasaka, at hanggang sa punto na tanggapin mo na dapat may armadong pakikibaka para pabagsakin ang gobyerno o pagpalitan ng bagong sistema at bagong gobyerno, doon yun papunta ang mga, sabi mo nga ang term na ginamit mo, radicalization. It's a process, step by step. Madali nilang nagagamit ito sapagkat ang nagre-recruit lawyer din. Hindi ka rin marirecruit, Ma'am Lorraine, sa AHW kung ang nagre-recruit sa'yo ay barangay health worker. Yeah. Pero kung mag-recruit sa'yo, doktor din. Si Nati De paano Castro. Oo, Ang yun. bait-bait ng itsura, di ba? Di ba? Eric, Pero kung yun pala, yun mag-approach sa'yo ay barangay health worker, nag-recruit nito. Kaya wala, may tanong ako sa'yo, Eric. May tanong ako. Yung, it's connected to what you just said, no? Like, if somebody recruited me, no, siguro sasama ako dito kasi, siguro sasama ako sa CPP kasi, nung doon ako sa DSWD, I fell in love with Judith Yeah. Taguiwala. Di ba? And I really, not just that, it was really, I really loved her. And also yung mga kasama niya, no? Parang, my husband says, because you're naive, no? Sabi ko, well, siguro that's part of it, Kasi but hindi mo nakilala sila. also, Eric, very May charismatic. maskara eh. Very charismatic. Oo, part ng approach yan and then legitimate ang issues. Yeah. Legitimate ang issues. Totoo ang kanilang mga style ng pag-explain, pero may lason yon kasi palalalimin kanila doon, papunta sa armado. Papunta sa pagtanggap ng communist ideology later on. Yung nung kasama ko si Judy Taguiwalo sa DSWD, she was a very good leader. Very, very good. Excellent leader. Pero kasi yun ang mahalaga sa CPP, di ba? Yung mga leaders. Nati-train kasi kami dyan, Ma'am Lorraine. We are Really? trained to do that. Na-train kami dyan. And Judy Taguiwalo was an NPA young cadre sa Panay Island nung kabataan niya. At bit niya pa rin yan. Siguro sa edad niya ngayon, hindi na siya naghahawak ng mga leadership position, baka consultant na lang. Pero for as long as kaprayo nila sa Toro Campo, mga matatanda na ito, no? Sila, pero Vic Ladlad and Adelberto Silva, active pa yan eh. Active pa yan sila. Pwede nga sa loob ng kulungan eh. Oo, nanonood yan sila, Ma'am Lorraine. Hello, Adel. Kasi Ma'am Lorraine, there is no recruitment na direkta sa Marxism at Leninism at Maoism ang pinag-uusapan. Yeah. I-recruit ka muna doon sa mga malalapit na issue. Kung abogado ka, human rights, advocacy, lawyering for the poor, doon ka nila i-recruit. Kung pari ka at madre, doon ka or bispo or pastor, i-recruit ka nila doon sa liberation theology. Yung preferential option and bias of the church leaders for the poor, like what Christ did. Pero like the Marcos issue, they don't really mean it. Sa ngayon? Yeah. I mean, pangyari ginamit nila yung liberation theology, mga totoong issues, yung kahirapan, they don't really mean it. They don't really care about it because, correct? Kasi yung kay Marcos, had they really cared about good governance and accountability and corruption, di ba? Bakit sila kumampi? Part lang yun, ma'am. Part ng tinatawag natin na huwag mong kalimutan yun, ang unang lesson mo. How does the CPP, NPA, NDF survive? By doing always AOM. Arouse, organize, mobilize. AOM. Meaning the purpose of those issues is for arousal. Political agitation, arousal of the consciousness. Yeah. Pero the direction is not about addressing the issue. But rather making the issue persist
and understand na gagamitin niya ito para makapag-recruit. Eric, so mabalik tayo doon sa NUPL, yung gusto nila i-sue ako, etc., di ba? For red tagging, that's also for recruitment, right? Because there's propaganda. Their media is Inquirer came out with it, 'di ba? And we know that Inquirer is CPP infiltrated as in a lot of our mainstream media, 'di ba? So what's the purpose of that noise about my medical Against suspension? you. Yes, Uh, against me. that is an Because it's attack about red not tagging against. eh. It's about red Oo. tagging eh. Yeah. It's not an attack against only Ma'am Lorraine. It's an attack against those who are critical still of the CPP, NPA, NDF. And lakas ng loob na ipagpapatuloy ang ginagawa natin dati. Mm. Kaya nga dapat sabi namin ni Ma'am Lorraine, red tagging sa konsepto ng CPP, NPA, NDF masama. Mm. Pero ang red tagging ay tamang dapat gawin para sa kanila. Yeah. So iniiwasan namin gamitin ang term na yan dahil hindi naman yan masama kung tama at direkta. Nagagamit kasi ng CPP, NPA, NDF ang red tagging pang depensa nila para ipatigil ang kagaya ni Ma'am Lorraine na mag-expose laban sa kanila. Pero hindi totoo po na may kaso ang red tagging. At walang din, gusto namin tuloy linawin walang desisyon ang Korte Suprema na nagsasabi na mali ang red tagging. Yung binabanggit nila Colmenares, nila Conte at ng NUPL, yan po ay hindi desisyon ng Korte Suprema. Ang tawag po dyan ay obiter dictum. Ang tawag dyan footnote. Kung sa sentence, by the way. Hindi po yun ang desisyon. Yung Deduro, di ba? Yung Sige Deduro nga, case. Kasi si Sigfrid Deduro, kakolektiba ko to dati sa Panay at si Cynthia Deduro, mga lumang kadre na mga matatanda na to, mga first quarter storm to sila. Mga kapanahunan niya ni Vic Ladlad, sa bayan sila sa UP Los Baños eh. Magkakilala yan sila ni Vic Ladlad, magkapanahunan sila. Tumakas na po ito si Sigfrid Deduro, papunta sa Europe. Nagtago na sila ni Cynthia Deduro na asawa niya. Ngayon, nag-file ito sila before tumakas ng petition for writ of amparo sa Regional Trial Court sa Iloilo. Ano yung writ of amparo, Eric? The writ of amparo is, ito yung parang gusto mong pigilan ang mga military, ang police, ang government state agents na huwag kang galawin at huwag kang lapitan. Kaya amparo means protection. The writ of amparo is an issuance of the court to protect you from harassment or any undue activities na sa tingin mo ay natatakot ka o tinatakot ka ng state forces. Yan ang purpose. So nagsampa sila laban kay General Binuya. Division Commander that time si General Binuya. Yes, sa 3rd Infantry Division. 87, classmate mo. Classmate ni ng husband mo. Si Eric. So kaya Deduro Binuya yan eh. So siya ang 3rd ID commander doon. So pag-file ni Sigfrid Deduro, dinismiss ng judge without setting a hearing. Dapat may court hearing yan eh. So ang judge, dinismiss niya ang petisyon ng CPP kadre na sila si Sigfrid Deduro. Nag-appeal sila sa Court of Appeals hanggang sa Korte Suprema. So ang desisyon ng Korte Suprema, nagkamali ang judge na hindi siya nag-trial at walang hearing. So the main decision is remanded. Ibinalik, mag-trial ka muli. Pero nang ibinalik ng Korte Suprema ang desisyon, may obiter dictum, may by the way. And I think si Leonin yata or isa pa, dalawa silang nagsulat. Ayan. Na sinabi nila, yung opinion nila. But the decision was not about on the merit or validity of the claim of red tagging. It was about the procedure on the writ of amparo. Nililito nila ang taong bayan, mga sinungaling, tarantado. Parang mga tarantado. Parang yung suspension ko daw ng license ko ay dahil sa red tagging, engot, mga sinungaling talaga. It was a technicality na hindi na namin hinabol. 6 months lang naman, parang gumanon kami. 6 months lang naman yan eh. Kasi we didn't have time for it anymore sa dami ng kailangan nating gawin, di ba, Eric? Oo, tama, ma'am. Kaya wala talagang desisyon ng Korte Suprema on red tagging. Let it be clear. Yeah. Wala po. At wala din po sa revised penal code o special law na may nilalabag kami ni Ma'am Lorraine or siya kapag nag-identify kami sa kanila. There is no crime as red tagging. In fact,
what is a crime It is. should be done actually against them. Yes, it should be. It is an obligation. It's Mhm. your civic obligation to identify terrorists who deceive your children into joining them, 'di ba? That's a civic duty. At saka yung ginagawa ng NUPL na 'yan, no? Nakikita kasi natin sa korte, Eric, no, nakakangilabot, nakikita ko yung mga batang lawyers kasama nila. Oo, So dinadala nila. I really pray for them kasi yan ang ano mo, ang kayamanan ng isang bansa ay ang mga anak natin. Bakit ba kami Correct. ganito? Bakit ba kami nagpapakamatay para dito, 'di ba? Apart from the fact na ang daming winasak na buhay, no, ang CPP, yung mga anak natin, kawawa talaga, ginagawang tanga, no, pinaaral mo ng maayos, pinalaki mo ng maayos, nag-aaboga siya ng maayos, Tama. ang landing niya ay NUPL lang Ma'am, pala. huwag mong Wow. kalimutan, Ma'am Lorena, Yeah, yeah, yung namatay sa Bohol. yeah. Babae, kapapasalan ng Oh, bar. yeah, yeah, NUPL siya. NUPL. Namatay sa actual encounter. Yeah, NPA, biro mo? Abogada siya, pero Yeah, na-recruit siya nung hindi pa siya abogada. UP. UP Cebu. Yeah, UP Cebu. Yeah, Tapos, nag-abogasiya siya, nakapasa ng bar, yeah. abogada na siya, namatay sa enkwentero sa Ilang Bohol. months I lang know yun, yun. Eric, 'di ba? Ilang months Yeah, lang siya. Yeah. correct. Biro mo, So, hindi po ito pinaghirapan. kwento namin ni Ma'am Lorena. Yeah, That was the first time na may abogada yeah. na NUPL at namatay sa engkwentro. Dinideny nila ng NUPL. No, member talaga siya ng NUPL. Tsaka ito kasi itong mga buwakang NUPL na to, lakas kayo pa, ang lakas ng loob nyo na magsusu dyan, baliw. 'Di ba? Mga Oo. siraulo eh. Kayo kaya talaga, kayo lakas pa ng loob nyo, Nery Colmenares. Yeah, CPP ka, Nery, tinatakot pa okay? niya tayo, Mama. Tinatakot pa Wow. niya tayo. You know, Eneri, that ship has sailed. The Filipino people are already awake. They Yeah. already know who you are and what you do and what the NUPL is and what the CPP is, okay? So that ship has Nakachamba sailed. lang sila, Mama. Yeah. Nakachamba lang sila na bulok at bugok ang gobyerno ngayon. Yeah. Kasi kung Rodrigo Duterte pa rin ito or Sara Duterte ang gobyerno ngayon, hindi ito makakaporma dapat. Yeah. Kaya hindi natatapos ito kasi po pag hindi natin nadurog ng gobyerno led by the government, joining the people or enjoining the people, enjoining the whole of government, ma'am, ang mga recruiters at infiltrators, enablers and supporters nila sa urban operation, hindi matatapos ang problema sa CPP and PANDF. Eric, Kaya may kami ni tanong ako. Ma'am Lorraine, Hmm. passionate pa rin kami dito. Yeah, Eric, may tanong ako kasi we're wrapping up, 'di ba? Yeah, you've lived a very interesting life, no? Very interesting Yes. life, no? That I'm happy I didn't live that life. Ayoko mag-NPA. Kailangan, paano ako magsha-shampoo? 'Di ba? So, but my question to you is, after having gone through this, your life, Eric, no? Your life, na you've one of the, um, arguably, one of the more visible former cadres, 'di ba? Ng CPP at nangunguna ka diyan. Meron ka bang sisi dito sa decision mo at bakit? Why or why not, no? You tie it up with your CPP experience, please. Hindi po ako nagsisisi na bumalik ako, Ma'am Lorraine. Lalo na nang nagkaroon ng isang Rodrigo Duterte bilang presidente. Ang pinanghihinayangan ko, yung pinagsakripisyuhan po namin, na bumalik kami, yumakap kami muli sa gobyerno, nagtiwala kami Mm. na pwedeng maging matino ang gobyerno at pwedeng tapusin talaga ang problemang nagpalugmok ng ating buong bansa, nagwasak ng ating mamamayan, nagkawatak-watak tayo, nagwawasak ng future ng kabataang Pilipino, which is the CPP, NPA, NDF ngayon, muli silang bumabalik, hindi naman lumalakas sa armado, pero bumabalik sila sa kalagayan na muli silang makakapagbuelo at makakapag-recruit. Doon ako nangihinayang. Pero pagsisisi, wala po. Alimbawa, kung kami man ay kinakasuhan ni Ma'am Lorraine, expected namin yon dahil kami ang nasa front line. Pero ang Oo, pinanghihinayangan po namin dahil niyakap yung natin mga, yun. Eric, niyakap niyakap na na natin. natin. Yakap na namin to, no? At ikaw nagturo niyan sa akin, no? Kaya pati ang anak ko, paborito niya ang quotation na yan, amor fati. More fatty. True. Embrace your faith. You Love know, your faith. alam mo, tingin ko kung sino nag-aamor fatty, Eric? Si PRRD.
He also Yeah, taught me that, no? Ang amor fati, mga kababayan, ang ibig sabihin yan, love your fate. love Kung ano your mang faith. mangyari sa'yo, kailangan yakapin mo yon. Hindi mo Ah, sasabihin, sana ganito, sana ganyan. Ang yeah. sasabihin mo sa sarili mo, ito yung pinakagusto kong nangyari sa akin, kahit na masama yung nangyari. Kasi dyan ka, ano. So, okay, Eric, Tingin sorry. ko yung mission ko yun, ma'am, eh. Kung hindi ako naging CPP, NPA, NDF, Yeah, I cannot discuss these matters yeah, with elucidate and yeah, sharp knowledge yeah, coming from yeah, them. Kasi yeah, hindi ko alam eh. Or yeah. book knowledge lang. Pero ito, hindi lang book knowledge, talagang isinabuhay namin ng mga kadre. Kaya namin na ilalahad ang katotohanan laban sa kanila. You know Kahit what? saan man. You know what, Eric, no? Why I'm inspired by you, by the former cadres, kasi ang sama nung nangyari sa inyo eh. You know, ang Opo. bata-bata ninyo, grabe. Tapos, di ba, nung time na puro boyfriend lang yun nasa isip ko sa college, may tangan na kayong barel, di ba? I mean, really? Opo. And then I would just wait for my papa to fetch me in UP. Tapos wala, komportabling buhay, di ba? So, pero kayo, parang grabe yung dinaanan nyo, pero you made something good out of it, 'di ba? Parang yung putek ginawa ninyong ginto kasi nandito kayo ngayon, ang dami nagigising sa inyo at yung you know, of course, the PRRD was there. It's a Yeah, fantastic malaking support, 'di factor ba? yan. They Pero provided the opportunity and support for us. yes, yes, but it's everything all at the same time. Pero for me, a close second are the former cadres. Kasi talagang kung wala 'yon, paano 'yon, 'di ba? Para puro ang galing manloko, 'di ba? Kita mo yung Yeah. pagmumukha ni Franz Castro. Oo, 'Di ba grabe. parang simple lang na simpleng tao na pwedeng manang lang siya pero pala no top recruiter ng CPP. Yes. Kita mo Oo. si Mary John Manansan, no? Madre. Sino makaisip, madre, 'di ba? Yung mga Right? So, obispo ng Iglesia Pilipina Independiente, yes. nakasutana, Yeah. nakahabito. Yeah. Si Judith Aguiwalo, like I O si told you. Jude, At yeah, saka si yung mga Lisa Masa, at saka yung, nag-secretary pa. Si yeah, Paing Mariano. yeah. Tsaka nakatrabaho ko sila, Eric, nakatrabaho ko Yeah, talagang I know. if you put away that CPP fact, I really love them. I That, really thought they were very good people. And I still think they are, no? Except that, bakit niyo nagagawa ito? Why can you step over the dead bodies of our agree. children? 'Di ba? Exactly. At tuloy-tuloy pa din ang recruitment ninyo, mga hayop kayo, 'di ba? Yes. Anak ninyo ang ilagay ninyo diyan, 'wag niyong gagalawin ang mga anak namin. Oo. At pagkatapos hindi umuusad ang Pilipinas dahil sa inyo, nakipagkuntsabahan pa kayo sa Marcos, kawawa naman kayo kasi you Yes. missed your opportunity. Parang kay Pero, PRRD, PRRD gave you a chance, gave you a seat correct. at the table. Naging mga kalihim kayo. Kasi he Mm. was hoping for real peace, yun yung gusto niya. Pero anong ginawa nyo? You turned around and proved him wrong. You proved na mga traidor kayo at hindi Correct. talaga kapayapaan ang gusto ninyo. So, you blew your chance big time. And Correct. now you're doing it again with the Filipino people. Di sana kayo yung nangunguna ngayon. Marcos resign, di ba? Correct. Kasi kumampi kayo eh. And history will remember that. Mga kainsuka kayo, primera klase, di ba? Hindi na nila yan may babalik, Ma'am Lorraine. Wala na Hindi na yon. nila. Pero doble sa pagsarado ng aming diskusyon ni Ma'am Lorraine, doble ang pananagutang kriminal ni Marcos. Hindi lang niya Yeah. dinambungan at kinurakutan ang buong bansa. Hindi lamang niya ibinalik ang monumental restoration of plunder and corruption and a bankrupt government na hindi para sa tao. Nakipagsabwatan pa siya sa mga totoong kalaban ng gobyerno at estado na pumapatay sa mamamayan at nagwawasak ng lipunan, kinakandili at kinainig pinag-iili pa niya. Pinayagan niyang punduhan, protektahan at gamitin sa kanyang maruming laro ng politika. Dobling krimen po yan. At kasama yan sa papapanagutin natin sa kanya. At pati dito sa mga CPP, NPA, NDF. Antayin mo lang, Colmenares. Kayo, Cristina Conte, at ang mga urban recruiters, infiltrators, operators nyo, may araw din kayo sa mamamayan. At aabutin kayo ng batas. Kahit nagkukunwari pa rin kayo at nanloloko by pretending to be simply as urban operatives lang kayo at hindi kayo konektado sa CPP, NPA, NDF. Alam ng taong bayan kung ano kayo.
at anong mga krimen ninyo.